Magandang araw mga kaibigan. Ngayon nga ay maaga akong gumising dahil ako'y mag-uuling. Kaya naman dumiretso na ako dito sa salog para maglabar. At kinuha ko na nga ang pala at nilagay na sa aking habal-habal. Maya-maya nga lang ay pumunta na ako, umalis na ako. Babiyahe pala ako dito ng mga 30 minutes bago makarating sa aming agunan. Nagkopra kasi kami nung nakaraan kaya lang yung bao ay hindi namin nauling kaya naman akin siyang binalikan ngayon. Para ulingin yung mga bagol. Dahan-dahan nga lang yung aking pagpapatakbo dyan dahil delikado yung daan. Medyo paahon at paakyat. Paahon na, paakyat pa. Palusong at paakyat pala mga kaibigan. At maya-maya nga lang ay nakarating na ako dito sa aming nilulukadan. Nasa tabi lang naman sana siya ng daan kaso nga lang ay medyo may kalayuan sa amin. Dito kasi to banda sa may papuntang San Juan samantalang ako naman ay galing sa Calpe. At nandito na nga ako nakaabot na dito sa aming lukadan. Kung saan ako ay mag-uuling. At pagkadating ko nga ay linimpihan ko na ang uringan. Tinanggal ko muna yung mga ati-ati sa gilid. At pagkatapos, pinala ko na yung mga ingod. Tapos, inipon-ipon ko na para gagamitin kong pang tabon mamaya sa uling. At pagkatapos kong linisan yung ulingan, ay naghagis na ako dito ng mga bao. Para maumpisan ko na rin siyang amakan. Hindi nga pala ako dito nakapagdala ng gas kaya plastic na lang muna ang aking pinang-amak. Minsan lang naman kaya hindi naman siguro ito makakasira sa ating kalikasan. At maya-maya pa nga ay naamak na at lumakas na rin yung kalayo. Tignan nyo naman sobrang dami na ng aso. At nagpatuloy lang din ako sa paghahagis ng mga bagol papunta sa buho ng ulingan. Hanggang sa mapuno ito. Sa puntong yan ay sobrang lakas na nga ng apoy at sobrang maarat na sa mata. Binilisan ko na nga rin ang paglalagay ng bagol para mabilis akong matapos. At dahil nga natatagalan ako sa paitsa-itsa lang ay ginamitan ko na ito ng sako para isang buhos lang ay maramihan na agad. At nung matapos ko na mailagay yung lahat ng mga bao na aking uulingin, ay nagpasya muna ako kumuha ng buko dahil ako'y nauhaw na din. Hindi rin kasi ako nakapagbao ng tubig na inumin. Hindi rin ako gaano marunong umakyat kaya buti na lang merong kawayan na panungkit sa silot. Buti na lang at malakas pa akong tumukbol. Isang tukbo lang ay takdag agad yung silot. Kaso nga lang ay naubos yung sabaw dahil paghugpa nito sa ingod ay nabuka agad. Hindi naman pala naubos, may natira namang konti. Kaya nga lang sa puntong yan ay ako ihaw talaga. Kaya naman parang gusto ko pa ng isa. Kaya naman kinila ko kung alin dito yung mas tuig. Kasi yung nakuha kong una ay medyo tipong. Kumbaga sa Tagalog ay walang sulod. Kaya naman ang ginawa ko ay tumukbol ulit ako niyan. Buti na lang isang tira lang ay nalaglag agad yung silot.
At sa puntong yan ay kinuha ko na nga ang aking sundang na napakatalim. 15 hours ko kasi itong hinasa. At bubuksan ko pa nga ang isa ko pang nakuha na silot. Ay paghigop ko nga ng sabaw ay sobrang na-energize talaga ako mga kaibigan. Sobrang tamis kasi ng sabaw. At pagkatapos kong uminom ng sabaw ay ginawa ko ng kutsara yung balat na aking tinanggal mula dun sa buko. Ito kasi yung gagamitin kong pangkuha sa laman ng silot. Pagkatapos ay binuka ko na nga yung silot para kainin ko na yung laman. Sobrang tuig nga nang nakuha ko, kaya naman sobrang sakto talaga dahil ako'y nagugutom na rin. Kita nyo naman, dalawang sangsang ko lang ay kundi na lang yung natira. At yung pinagkainan ko naman ay binarabad ko dun sa pasakay. Sobrang lakas talaga ng taplak ko. Sinubukan ko pa sanang biyakin yung una kong nakuha kaso walang sulod kaya tinapon ko na rin. Bigla nga ako sinipagan pagkakain ko ng silot. Tinanggal ko yung mga palwang nahulog tapos tinambak-tamba ko pa. Sobrang talim ng sundang ko. At pagkatapos kong kumuha ng silot ay nakita kong tapos na rin yung aking inuuling. Pwede na siyang tabunan. Kaya naman ay kinuha ko na yung isang drum ng tubig at akin na itong sasabuyan. Para hindi naman ganun kainit pag akin itong tinabunan. Tamang saboy-saboy lang sa gilid at sa ibabaw. Pagkatapos ko itong buhusan ng tubig, ay nilagyan ko ito ng mga bunot sa ibabaw. Para yung anahaw natin ay hindi direktang nakadikit dun sa uling. Pagka kasi direkta itong nakadikit dun sa uling, may posibilidad na lumutong ito at mapunit. Tapos dito na ito magkakaroon ng singaw. Kaya mas maiging nilagyan ko muna ng bunot. At doon ko na sa puntong yon nilagay ko na yung mga anahaw. Saka natin siya tatabunan ng lupa. Medyo nakuntian pa nga ako sa nakuha kong anahaw kaya dinagdagan ko pa ito. Kumuha ulit ako doon sa mga lumang anahaw na ginamit ko pantabon sa mga bagol. At yung sawari ko ay pwede siyang tabunan ng lupa. Kaya naman inumpisahan ko ng tahuban. Inuna ko muna yung mga gilid-gilid niya. Ang pag-uuling pala ay karaniwang gawain lamang dito sa amin, lalo na kung ang hanap buhay mo ay pagkukopra. Partikular dito sa Bicol, parang natural na lamang ang pag-uuling. Meron nga lang tayong kanya-kanyang paraan kung paano mag-uling. Sa iba, imbis na bunot ang nilalagay ay kahoy. Yung baga tinatawag nilang talangtang. Sa iba naman, ay hindi na nila tinatabunan. Pagkatapos nitong mauling ay binubuhusan na ng tubig para mapatay yung apoy, tapos binibilad na lang sa araw. Depende naman kasi ito sa kung anong paraan ang gusto mo. Sa inyo ba, pwede bang pa-comment naman kung paano kayo mag-uling ng mga bagol? Para alam ko rin kung saan nakaabot ang video natin. Tinabunan ko nga ito na maigi para walang maging singaw, para hindi naman masayang yung ating pinagpaguran. At sa wakas ay